farmers, welcome back to my channel, Thessalonica's Farm. Wala. O, sige po. Kasi, Ano po, 15? opo, 15 yung last step. Opo, okay. Thank you po Thank you po. ulit. Thank you. Salamat. Thank you. Hi mga farmers, ayan, kadadating ko lang dito sa Cavite kahapon. So from Bohol, umuwi ako ulit dito sa Cavite dahil medyo naiayos natin yung mga breeding natin sa bukid sa farm sa atin sa Bohol at naiayos na. So dito naman ako ngayon bumalik sa Cavite dahil check din natin yung Maragondon Farm at ito, papakita ko sa inyo, tara. So dito, syempre, itong YouTube ko, sinishare ko na sa inyo yung ating every life na nangyayari sa atin dito. Nasusubaybayan nyo ako, mga investments, mga farm, mga livestock. So lahat dito sinusubaybayan nyo sa akin. So syempre, isishare ko to sa inyo, itong isang journey na nakuha natin at bubuuin ko. So itong nakikita ninyo sa likod ko, dito to sa Mineral Trias sa Manggahan, Cavite. So dahil nakabili ako ng maliit na lot dito, almost 480 square meter lang yung laki nito. At dati, dito ako nag-mower, kung mapansin nyo, ayan yung dati nating video, naglinis kami dito at nag-grass cutter. Dito ko tinesting yung mga binili kong mower. Then ngayon, gagawin ko sanang breeding area to dati, kaso ang problema, doon na nga ako sa Maragondon nakapagpa-breeding at sa Bohol. So ito, hindi na nagagamit yung area na to, kaya gusto ko siyang gawing private resort. Ayan, so dito ako bubuuin ang The Thessalonica Farm Resort. So tara. So ito yung laki niya, from here hanggang dito, ayan, hanggang dito sa gitna, at hanggang dulo siya, hanggang dulo ng building, at ito ay 480 square meters. So gagawin natin tong resort. Bago ko pakita sa inyo yung loob, ayan yung dinesign ng architect na balak natin itayo or gawin dito sa aking lupa. So, So yun, 'di ba? Napakaganda at talagang big investment to para sa akin kahit unti-untiin natin tong unti-untiin ko tong tapusin para magkaroon tayo ng private resort dito sa Cavite. So tara, pasok tayo. So dito yung pinakagitna ng ating lupa. Ayan. So meron pa ditong papaya. Ayan, may papaya tayo. Andito pa may papaya para tayo dito sa loob. So buti may nagtitingin-tingin din dito nung lot. Kasi si Nana yan dyan, mahilig magtanim. So ito yung bukana ng lote natin. So mapansin ninyo, ayan, 7 meters yata to, ay 14 meters yung haba. Tapos, ang nakita nyo sa design is, etong buong area na to kasi, dalawang resort to. So, isang pitak, dalawang pitak, tapos hatiin ko sa gitna kasi sayang yung lot malaki kung isang buong resort lang. So pag mga summer kasi, yan, mahilig na yung mga tao na renta ng private resort kaysa sa mga public resort. Mas gusto nilang kanila na yung area kaysa silang pamilya lang na yung nandoon nag-e-enjoy. So kaya imbis na isang buong area yung gawin kong resort, so sayang 'di ba pag ni-rent one resort lang. Kaya ginawa kong dalawa. Hinati natin sa dalawa para if ever yung kalahati, daytime may re-rent, sa pangalawa naman meron din. Tapos sa gabi, nighttime, dalawa rin yung pwedeng ma-rent nila dito. So pinakita ko naman sa inyo yung design, yun yung balak nating buuin dito sa area natin na to. Ayan. So sana, ngayon nakikita yung gubat pa lang to, marami pang so magbablog ako dito paunti-unti
once na nasisimulan na natin yung ating The Thessalonica Farm Resort. Ayan. So, kung nandito kayo Cavite, malapit kayo dito. Pag nag-opening to, bibigyan ko kayo ng percent na mura lang dito. Sobrang mura lang. Ayan. So, pagka-subscriber ko kayo, 50% off agad. Ayan. So, dito pa, punta tayo dito. So, hanggang dulo to, ayan, hindi na natin papasukin, baka may ahas. So, itong nakikita nyo, na... Ay! Ayan naman tayo, muntik na nahulog. Ikaw talaga, laging ganyan. So, ayan, ako nawala na ako sa isip ko. Si Mama! Oo, si nanay. Pagte-thank you tayo. Si Mama talaga. Ayan, nawala na naman ako sa ano ko, yung ahas na naman yung sa utak ko. Ayan, ulit. So, eto nakikita nyo na basukal, uunti-unti natin itong i-vlog at i-renovate at bubuin ang ating resort dito. So, bawat dugot pawis ng ating kitain kasi sayang naman ang money kapag hindi natin i-invest ng ayos, nauubos, madaling maubos. So, i-invest na lang natin sa kikita tayo at sa mag-enjoy tayo. Siyempre, mamaya, mga subscriber ko yung mga re-rent dito. Siyempre, masaya pa ako kasi makikilala nila ako, makaka-picturan, makakakwentuhan, di ba? So, sana mabuo natin to at samahan nyo ako sa pagbuo nito. So, hanggang dulo to, ayan yung area natin dito at yun lang muna ngayon dahil wala naman akong mapapakita sa inyo na gagawin ngayon. Talagang pinasyalan lang natin yung area at pakasimulan na natin to next month. Ayan, at ito yung clip na binigay na sa amin ni architect yung plano na ginawa niya para sa akin at talaga namang manghang-mangha tayo at talagang magandang-maganda yung pagkakatirada ng architecture ni architect dito. Wala. O, sige po. Kasi, Ano po, 15? opo, 15 yung last step. Opo, 13 ay ano, 30, dapat 13 o kapag 13 15. po, oro. 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 Mata. May ganun ka pa, papa. Hindi, pero pwede po, kaya tinatanong ko, pwede po kami mag-adjust. Para Pwede na kung, po yan. Okay Ako na na po bala. opo, yan. Tapos, yan na po yung magiging design. Ito na po yung circulation natin. Ngayon, ito po yung pinaka-roof plan. Tapos na po ng roof Kompleto na plan. pala to. Opo, may structural na. Medyo malaki po yung mga pundasyon natin. Base po doon, meron tayong 300 by 400 na. Pero may hinihintay po akong structural analysis para lumabas po yung tamang detalye ng ating mga column. Yan po. Okay na po ito. May structural na. So, ito hawak ko na yung plan na dito sa yung investment natin dito sa Cavite. So, yung etong investment na to, ginuhit lang ulit ni architect. Tapos, abangan ninyo yung pagbuo natin dito sa Thessalonica Farm Resort natin. So, ayan, thank you kay architect, Thank you, ma'am. Clarito Mabitwin. Mabitwin, Ayan, opo. siya yung architect ko dito at napakaganda ng designs at napakadaling kausap. Mura pa sumingin. Ayan, kung kayo ay mga may gusto po kayo na pagawa or pa-architect, so pwedeng nyo kontakin si sir, si architect natin. Subok na to dahil pati yung mga building namin sa Bohol, siya yung nag-design. Thank you po. So, thank you so Thank much you, po. ma'am. Yung Thank you. details and number nasa baba na lang po kung gusto nyo siyang tawagan. Okay. Thank you po Thank you po. ulit. Thank you. Salamat. Thank you po. Okay. Ito So, sa'yo. So, yun mga ka-farmers. Yun lang muna ngayon. Ang daming papaya. Tingnan mo, ang daming papaya. Oh. Ang papaya ni Tessa. Ayan. Ang dami kaso hilaw pa. So, ano pala, bigyan ko kayo ng konting kasabihan kasi if ever meron kayong konting ipon, i-invest nyo na sa lupa. So, napakagandang investment ng lupa. Habang tumatagal, lalong nagmamahal. Tapos, meron pa kayong pwedeng sariling business na itayo, nakikita kayo. Kaysa sa ibang mga luxury na gusto nyong bilhin, mga mamahaling sasakyan, mamahaling bahay, wala nga akong bahay eh. Pero, marami akong lupa, marami akong pwedeng gawing negosyo na baka katulong sa akin na kumita. So, yun, konting advice lang yun. Kung may konti kayong ipon, ilaan nyo na sa lupa kasi napakaganda investment ng lupa. So, masaya ako ngayon kasi nagpo-farm ako, marami akong lupa ng mga alagang manok, baboy, may mga baka. Tapos ito, 'di ba? Sisimulan na natin, may commercial building din tayo sa Bohol. Tapos ito, sisimulan na natin 'tong resort natin. Excited na ako, mag-book kayo. Ayan, mag-book kayo, mura lang.
So, yun lang muna. Kung kayo pala ay mahilig sa mga manok, sa mga videos ng manok, ina-upload ko yun sa Telegram channel ko. So, if ever mahilig kayo, punta kayo sa Telegram channel ko nandiyan, yung link sa description box. So, yun, happy to share na naman ako sa inyo dito sa ating bagong investment na aking itatayo na sana'y matupad natin. Kasama kayong lahat. So, yun. Thank you. At kung nagustuhan nyo ng video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At i-click nyo rin yung notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. Ay, mga farmers, thank you for watching. Happy farming. Ay!